Pag-usapan po natin naku talaga lang ha. Anong nangyayari dito sa mga news anchor or anchor nila sa kailang mga pagbablog ng SMNI? Matagal-tagal na rin hindi nagiging topic ito. Balikan nga natin ito. Anong nangyayari sa SMNI? Yung kanilang mga anchor nung sila'y mayroon pa silang radyo, TV, puro kaso na ang inabot. Ngayong nag-vlog sila, ganun pa rin. Red tagging. Nabalitaan ba nyo? Pinagbabayad ng 2 milyong piso ng korte. Si Eric Celis at saka si Loren Badoy. Yung dalawang pro-Duterte. Yung tagapagtanggol ni Duterte at Kibuloy. Itong dalawang ito ang nag-red tagging umano doon kay Tom Arroyo, yung aking kasamahan sa media, na dating ABS-CBN, ngayon po ay nasa GMA7, kung di ako nagkakamali. Kinasuhan sila dahil matindi yung kanilang mga banat ng pag-aakusa. Ayun, ngayon, natalo sila. Alam niyo yung pag-red tagging, pag talagang hindi mo alam ang mga totoong mga issue, makabanat lang kayo, makapanira lang kayo sa gobyerno at sa ibang tao, ay talagang may pananagutan. At ito, sana ay maging halimbawa na dyan sa mga news anchor ng SMNI. Wala kayong kadala-dala, ang dami nyo kaso. Kasong cybercrime law, inciting to sedition, sedition to inciting to sedition, na nakapending ngayon sa Department of Justice. Yes, si Ka Eric, may kasong sedition yan Dahil dun sa ginawa ng pagpatupad ng warrant of arrest laban kay Kibuloy, General Torre noon sa Davao, ay yung mga yan ang mga nanira. Pati yung mga ibang vlogger, news anchor at vlogger, na DDS, Makaduterte at Kibuloy, puro kasong inaabot. Walang kadala-dala. Kasi kaya nga kayo nawala ng prangkisa dahil fake news. Ang fake news, pag nakasira sa reputasyon ng mga tao, pwede talaga yung kayang kasuhan. At itong ginawa ni Tom Arroyo, na isang broadcast journalist na matagal na, kilalang kilala yan. Tama lang po yun. Dahil privado siyang mamamayan Isang mamamahayag na nired tagging nyo at kung ano ng mga bintang ang ginawa nyo, ay hindi nyo napatunayan, kaya ngayon kayo pinagbabayad ng 2 milyong piso. Alam mo, hindi mahalaga yung pera siguro dahil marami kayong pera. Dahil kayo ay nasa kampo ni Duterte at ni Kibuloy, maraming pera yung mga yan. Di ba? Siguro marami rin kayong pera, baliwala yung 2 milyon sa inyo. Pero, hindi pera pinag-uusapan. Dito, yung reputasyon, yung pagkataon nyo, yung kredibilidad nyo. Meron pa ba kayo o wala? Kung wala, kawawa naman ang inyong mga followers at supporters. Nalilin lang kayo. Kung talaga namang pinanindigan nyo na fake news kayo, ay kawawa rin. Walang pakinabang ang viewers ninyo at mga mamamayan. Malilin lang kayo. Nililin lang nyo sila para lang sa inyong interest. Di ba? Yan si Badoy na yan. Kinontempt na yan ng Korte Suprema Tungkol din sa kanyang pagbatikos sa judge ng Maynila. Isa ring kaso na kanyang pinakialaman. Although nagdi-deny. Mahilig din banat ng banat yan. O anong nangyari? Sabi ng Korte Suprema, labag yan sa batas, labag yan. Guilty siya. Isipin mo. Lahat na lang ganun. Kasi yung pasintabi na, naalala ko nung ako'y nandyan pa. Nung nandyan ako sa SMNI, walang fake news. Kasi ako yung main anchor dyan. At hindi ako papayag ng fake news. Kaya nga sila iniwanan ko, kaya nga ako umalis sa kanila Dahil yung gusto nilang ipagawa sa akin at yung gusto nung yung kinukontra ko ng may-ari niyan. O sino bang di ba? Vindicated ako. Tama yung aking desisyon. O ano bang nangyari sa nanlait sa akin? Nakakulong ngayon. Hindi ko kasalanan niya kung bakit siya nakulong. So, ibig sabihin, yung aking kredibilidad, yung aking paninindigan, tama. Kahit ako'y 15 taon dyan, hindi ako nang hinayang ng ganong katagal ako nagtrabaho. Nung maramdaman ko na maaapekto na yung aking pagkatao at ang aking paninindigan, umalis ako. Pag alis ko, ano nangyari? Puro fake news na sila. Nawala na yung prangkisa. Ngayong nagbablog na lang sila, sabit-sabit pa rin. Ayan. Balikan lang natin. Wala naman hong personal. Binabalikan ko lang yung mga nakaraan. Dahil itong si Ka Eric, o si Eric Celis,
Si Badoy, ma-identify na news anchor yan. Ng SMNI. Ayun. Although yung kasong yan, mga isang taon na yata, mahigit matagal-tagal na yung kasong yan ni Tom, Oro yung yan. Pero, ayun na justice, yung katarungan, yung paghahanap ng hustisya ay nangibabaw na. Dahil pinagbabayad na po itong dalawang ito sa kanilang red tagging na ginawa, paninira kay broadcast journalist ng dating ABS at ngayon ay GMA7. So, ayan ang pagpapatunay. So, nasa inyo yan. Kung mananatili kayong maniniwala sa kanila, o di bahala kayo. Ngayon kung inyong papakinggan at ang aking pinapaliwanag dito ay para hindi kayo maging biktima, nasa sa inyo yon kung paano kayo umiwas. Ako naman nagsasabi lang ng totoo. Kung kayo'y nananatiling tumatangkilik sa mga fake news, nananatili sa mga red tagging operation, although sinasabi nga wala pa namang red tagging law. O totoo naman, wala pa talagang batas sa ganoon. Kaya lang related dun sa kanilang paninirang yan, yung dahilan kung bakit sila pinatulan at nakita sa korte na meron silang pananagutan kaya pinagbabayad. Ayan, di ba? Ayaw nilang maging maingat. Akala nila kasi ang pagiging media bagang nakaharap sa microphone at sa camera, akala nila sinala ng tama at walang pananagutan. Naku, hindi po. Napakasensitibo po ng broadcast business. Kahit sa print media, ganoon din. Napakasensitive din po ng pagharap sa camera at paghahayag ng mga balita. Pag nagkulang kayo sa kalaman at nagkulang sa pag-iingat, marami talaga pwedeng bumalik sa inyo. Kasi hindi naman pwedeng, wala namang monopoly sa talino. Walang monopoly sa lahat ng bagay. Lahat yan ay may kanya-kanyang opinyon at paniniwala. Pero pagka po pinersonal nyo isang tao at fake news yan, babalikan talaga kayo. Okay? So ayan. Ano yung masasabi dito? Nabalikan ko lang yung ilang mga pangyayari para lang may idea kayo. Kaya until now, proud na proud pa rin ako. Dahil tama yung aking desisyon ginawa 2.5 years na, more or less, ng pag-alis ko dyan. So hindi ako nakasama. At hindi naman ako sasama sa mga ganyang galawan. Lalo na ngayon, ang kanilang ginagawa ay hindi na talaga trabaho ng media. Trabaho na ng mga kung ano man kanilang layunin. Alam na ninyo kung ano yon. Kadalasan negative kaysa positive. At yung kailang batiko sa ating gobyerno ngayon, tuloy-tuloy pa rin. Hindi aalis sila dyan. Kasi ng kanilang sinimulan at akala nila yun ang tama. Pasalamat pa nga dahil ang gobyerno ng Pilipinas, gobyerno ni Pangulong Marcos Sr. ay hindi masyadong pumapatol dyan. Pero marami na dapat na mga kaso at nakaharapin sila at kasuhan pa pag nagtuloy-tuloy ang paninira, lalo na sa personal sa mga nasa sa gobyerno o pribadong sektor. Pero magkaiba po ang pribadong mamamayan at yung mamamayang nasa gobyerno. Lalo na mga politiko, pwedeng patawarin pa, palampasin ang mga criticism na below the belt. Pero pagka po personal or pribadong mamamayan, talagang babalikan kayo niyan. Di ba? At least meron po kayong idea kung ano nangyari. Please like, share pa rin, at paki-forward nyo sa inyong mga kaibigan sa buong mundo na mga kapwa natin Pilipino na nagkakasama-sama dito po sa aking mga channel. Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV.